Sa gitna ng mga issue sa Pogo, iniimbestigahan na rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng mga online gaming platform at gaming operations na malapit sa EDCA sites. Nanawagan din ang ahensya sa publiko at mga lokal na opisyal na i-report agad kung may senyales ng iligal na Pogo sa kanilang lugar. May unang balita, si June Veneracion. Ngayong mainit ang usapin sa mga Pogo Hub na walang lisensya at naging pugad ng krimen. May pakiusap ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa publiko at sa mga lokal na opisyal. Kapag meron pong bigla na lang na itayo dyan sa inyong lugar na malalaking mga buildings, biglang dumarating ang mga dayuhan na hindi niyo mga kakilala at hindi maipiliwanag yung kanilang rason ng pananatili sa inyong mga bayan, ako'y nananawagan ulit sa ating mga mayors, sa ating mga governors, sa ating mga barangay captains. Ipagbigay alam po yung inyong mga pangamba sa mga kapulisan, ipagbigay ang inyong pangamba doon sa ating national government agencies nang sa gayon ay atin pong mapasara mga ito kung meron po silang ginagawang iligal. Inaasahang matatapos ang paghahalughog sa 46 na gusali sa compound. Nakatawag pansin sa kanila ang natagpuang butcher's knife. May nakita ring hinihinalang shabu. I hate to think kung saan ginagamit yon, pero just imagine mga pang-matador na mga patalim. Sa pamamagitan ng address na nakadeklara sa Certificate of Incorporation ng Lucky South 99, natunton at nakausap namin sa telepono ang isa sa mga incorporators nito. Dati raw siyang empleyado ng Lucky South 99. Ginamit umano ng mga Chinese na dati niyang employer ang pangalan niya at kanyang mga kamag-anak para iparehistro ang negosyo. Nakahanda raw siyang humarap sa investigasyon para malinis sa kanyang pangalan. They took advantage of me and my family na wala ako siya. Tututusin kumbaga parang I'm a victim. We're a victim also. Initially, sabi sa akin, magkakaroon ng salary ang lahat ng incorporators na belong yung kapatid ko kasi di ba their name eh. Kaugnay naman sa Chinese military uniforms na natagpuan sa loob ng Pogo Hub. Ayon sa PAOK, lumalabas ng mga lehitimong uniforme ito ng People's Liberation Army ng China pero luma na. Batayan sa pakikipag-ugnayan ng PAOK sa intelligence community. Bine-verify naman kung authentic ang mga medalyang na-recover din sa Pogo. We could probably deduce two things, no? Yung isa, pwedeng may isang veteranong pulis o veteranong sundalo na nagtatrabaho dyan o may-ari dyan. That's one. Yung isa ay yung pinakamalala, baka naman meron nga talagang military spies. Kasama rin sa iniimbestigahan ng PAOK, We have already investigated some online gaming platforms, online gaming sites that are near military sites. In fact, a good number of them are near and located near EDCA sites. We do hope that PAGCOR together with the other regulatory agencies do sit down together with the Department of National Defense so that once and for all we're able to ensure that not a single scam farm or not a single licensed Pogo for that matter would be located near our EDCA sites. walang ibang detalye na naibigay si Casio. Pero ang PAGCOR itinangging may lisensyadong Pogo malapit sa mga base militar o EDCA site. Wala po. Kahit po maliit lang, kahit hindi hub. Kung ang tinutukan nila yung mga EDCA sites sa Northern Luzon, wala po kaming licensee na located doon sa area na yun. Wala naman po kaming licensee na nasa tabi ng Camp Crame o Camp Aguinaldo. Kaya I do not know what these rumors are all about. Sa isang pahayag, sinabi naman ng National Security Council na hindi nila tinitignan ang mga Pogo bilang national security threat na dapat respondihan ng puwersang pandepensa. Pero national concern daw ito na kayang tugunan ng law enforcement at regulatory agencies.